Nung nakaraang Lord's Day ay nag-aral tayo at nakita natin ang papel na ginampanan ng ilang mga kababaihan sa plano ng Diyos, lalo na sa kanyang pagliligtas ng mga makasalanan. At yun ay hinango natin mula sa lumang tipanan. Ngayon namang hapon ay pag-usapan ulit natin ang mga kababaihan at ang papel na kaya nilang gampanan para sa gawain ng Panginoon. At hahanguin naman natin ito mula sa bagong tipanan. So we entitled our sermon this afternoon, Choosing the Good Portion. Choosing the Good Portion. At ito ay isa sa mga pamilyar na passages sa atin. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Basahin ko po mula sa ang Biblia. Verse 38, sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sinabi mo nga sa kanya o sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bagay o mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Palayan ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang mga salita. Merong isang kwento patungkol sa isang lalaki na ang trabaho po niya ay magbantay ng parola. Alam niyo ba yung parola? Lighthouse. Sa isang madilim na pampang ng isang karagatan ay mayroong nakatayong isang parola. At ang parolang ito ay mayroong tagapagbantay at ang trabaho niya ay panatiliing umiilaw ang parola bawat gabi. Yun lang ang trabaho niya. Bawat araw, sa bawat buwan, sa bawat taon. His job is only to maintain the light burning in the lighthouse every single night. Pero minsan, mayroong isang babae na lumapit sa kanya at nanghingi ng langis. Sapagkat sabi niya, ang mga anak ko ay magkakasakit sapagkat malamig ang panahon at kailangan naming magsindi ng ilawan para yung aming mga anak ay mainitan. And then, meron pang lumapit sa kanyang isang magsasaka. Sabi niya, kailangan ko rin ng langis sapagkat ang isa sa aking mga anak ay kailangan mag-aral. Kailangan namin ng gasera. So, hindi siya makakapagbasa kung wala siyang ilawan. So, kailangan ko ng langis para mapailaw ko yung lampara. Meron pang ulit lumapit, isang engineer, at sabi niya, kailangan ko din ng langis para patakbo ko yung aking makina kapag kailangan ko ito sa aking pagtatanim. Ang ginawa ng lalaking ito, dahil naawa siya at nakita niyang mahalaga naman ng bawat kahilingan, binigyan niya sila ng bawat bahagi nila ng langis. Ngayon ang naging problema, dahil binigyan niya lahat sila ng langis, naubos yung langis ng parola. Kaya yung ilaw na dapat ay pananatiliin niyang buhay sa bawat gabi, sa bawat araw, sa bawat buwan, nawalan ng ilaw. The night became dark. At dahil walang ilaw ang parola, meron pong mga barko ang nagkabunggu-bungguan at mahigit sa 100 buhay ang nawala. So dito po sa kwento na ito, makikita natin na mahalaga yung lahat ng kanyang ginawang pagpapasya na tulungan. Ito pong mga tao na lumapit sa kanya. At nung iniimbestigahan na siya ng gobyerno, sabi ng mga investigador, isa lang ang trabaho mo. At ikay binabayaran ng gobyerno para gawin ang trabaho na ito. At yun na yung panatiliing buhay ang ilaw ng parola bawat gabi. Pero bakit hinayaan mo na isang gabi mawala ang ilaw ng parola?
pinaliwanag niya na gano'n ang ginawa niya, may mga humingi ng tulong sa kanya. Hindi niya pwede ipagtanggol ang sarili niya sapagkat isa lang ang kanyang trabaho at yon ay ang panatiliing umiilaw ang parola bawat gabi. So he was convicted, because of that particular negligence. Ngayon ang problema dito, mahirap tukuyin kung saan nagkamali ang lalaking ito. Totoong nawala ang ilaw ng parola, pero meron siyang tinulungan ng mga tao. Kaya nangyari yon. The problem oftentimes is not the identification of the things that are important in life, but in choosing which among these important things should happen first. Alam mo yun, yung priority. Ang problema sa lalaki na ito, tama lahat yung ginawa niyang pagtulong, pero nalimutan niya meron siyang priority, and that is to keep the light of the lighthouse burning. At marami po sa atin parang nagbabantay ng parola na yan. Marami tayong ginagawa sa ating pananampalataya, marami tayong ginagawa para sa Panginoon na mahalaga, pero kung tutuusin, hindi yun ang pinakamahalaga. Kailangan nating gawin, pero hindi yun yung dapat nating unahin. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral sa ganitong paraan. The Christian must always prioritize listening to what our Lord has to say before considering anything else. So bilang Kristiyano, dapat unahin natin na makinig sa salita ng Diyos bago natin gawin ang ibang mahalagang bagay. Hindi ko po sinasabi dito bago gawin ang mga walang halagang bagay. Ang sinasabi ko po bago gawin ang ibang mahalagang bagay, meron dapat mas nauuna. Meron dapat napaprioritize. And that is the Lord and His Word. So, 3 bagay po yung pag-aaralan natin dito, pero tingnan na natin yung una. The things we do for the Lord must not distract us from our priority. Yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, wala namang question. Ginagawa ko ba ito para sa Panginoon? The answer is yes. Pero kung ginagawa man natin ito sa Panginoon, para sa Panginoon, dapat hindi nito inaalis yung ating pansin dun sa dapat ay nangunguna, na dapat ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ang tawag natin doon, yung priority na dapat ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ito pong magkapatid na ito, actually may kapatid pa silang lalaki, si Marta, si Maria, at si Lazaro. Hindi natin alam kung sino ang panganay, kung sino ang gitna, at kung sino ang bunso. Pero ang isang maliwanag na bagay dito ay maaring itong magkakapatid na ito ay ilan dun sa mga nakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi pag pumunta ka sa chapter 10 ng passage na ito, makikita mo sinugo ng Panginoon yung 72 disciples niya. And then nung sinugo niya yung 72, they only have one mission, and that mission is to preach the gospel. Maaring sa kanilang paghayo at pangangaral, ang ilan sa mga nakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ay itong magkakapatid na ito. At isa sa mga pangkaraniwan na nangyayari sa panahon na yon ay pag dumadating ang Panginoon, o bago dumating ang Panginoon, meron nang nauuna na nagpapasabi, darating ang Panginoon ngayon tong araw na to, gantong oras na ito, dito sa lugar na ito. So siguro ganyan ang nangyari dito sa kwento na ito. Maaring nabalitaan ni Marta, ni Maria at ni Lazaro na ang Panginoong Hesus ay dadaan sa kanilang syudad. At sinamantala ito ng magkakapatid, sabi dito sa bahay ni Marta, maaring yung bahay na yung pagmamayari ni Marta, sabi niya doon sa isinugo ng Panginoon, dito kayo manuluyan sa bahay namin bilang aming mga guest. Now, pinanggit po ito ni Lucas sa atin para ipakita sa atin ng ilang mga katotohanan na ang totoo hindi lang nangyayari sa magkakapatid na ito, kundi sa atin din eh. So I have 2 things here. Number 1, we need to first know what these women were doing, what we know about who these women were. Sino ba sila? Siguro isa sa mga bagay na malinaw dito sa kwento natin, itong mga babae na ito, actually hindi po binigyan ng pansin dito si Lazaro eh. Itong babae lang na to, si Maria at saka si Marta. Pareho silang Christian eh. Kasi madalas po, pagka nakakapakinig tayo ng preaching tungkol sa passage na ito, parang yung isa sa kanila hindi Christian. Alam niyo kung sino madalas yon? Si Marta. Si Mary, okay, Christian yan kasi
Umupo yan sa paanan ng Panginoon, nakinig. Pero si Martha, busy sa kitchen. Di siguro Christian yun. Mali po yun eh. No? Mali po yung ganong klase ng observation. Kasi ako naniniwala, kung si Mary ay Christian, Christian din si Martha. At totoo naman si Mary ay Christian kasi doon pa lang sa John chapter 11 verse 2, makikita natin si Mary po yun eh, yung kapatid ni Martha, yung nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok. Tatandaan niyo yun? Pangalan nun ay Maria. Maria. At yung Maria po na yon ay yung kapatid ni Martha. At dito po sa passage na pinag-uusapan natin, si Maria ay nakaupo sa paanan ng Panginoon. Yung pag-upo po sa paanan ng Panginoon, ibig sabihin pagiging disipulo o tagasunod ng ating Panginoon. So basically, si Mary ay Christian. Pero naniniwala din ako na si Martha ay Christian. Alam niyo ako ng proof? Sa Bible din, John chapter 11 verse 27, si Martha nagsasalita dyan at ang sabi ni Martha, nagsalita siya sa Panginoon at sinabi niya, ikaw Panginoon ang Kristo, ang anak ng Diyos. Alam niyo yung sinabi na yun ni Martha, kamukha ng sinabi ni Pedro dun sa Matthew 16:16. Sabi ng Panginoong Hesus, sino ako? Sa pagkaunawa niyo, sabi ng Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Anong sabi po sa atin sa verse 17 ng Matthew chapter 16? Yung pong katotohanan na yun na maintindihan mo na si Jesus ay Kristo na anak ng Diyos, hindi galing sa tao. Yun ay galing sa Diyos. So, ibig lamang sabihin, yung mga katotohanan na espiritual patungkol kay Hesus Kristo ay hindi kailanman maaring maunawaan ng mga hindi mananampalataya. So, that brings me to the conclusion na itong si Martha, katulad ni Mary, Christian din. Kasi Christian lamang po ang pwedeng mag-confess na si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kasama po yan sa mga key doctrines ng Biblia na tinuturo sa atin na may kinalaman sa Ebanghelyo at paraan ng kaligtasan. So yun yung isang bagay na gusto nating malaman patungkol sa magkapatid na ito. Christian sila parehas ha. Huwag niyo isipin si Martha ay hindi Christian kasi busy sa kusina. Tapos si Maria ay Christian kasi nakaupo sa paanan ng Panginoon. Both of them are Christians. Pero secondly, gusto ko makita na both of these women were busy preparing in the kitchen before the Lord started to teach. So hindi lang po sila parehong Christian, pareho naman silang busy na naghahanda sa kusina. Kasi sabi doon sa verse 40b, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? So ibig sabihin, nung wala pa ang Panginoon, katulong ni Martha si Maria sa kusina. Luluto, nagagayat, nagbe-bake, gigisa, whatever na ginagawa ng mga cook sa kusina. Magkatulong sila. Kasi yung madalas na presentation ng mga preacher kay Mary para siyang immature na wala siyang ginagawa sa bahay, no? Ano lang siya, parang prinsesa sa bahay, no? Siya ay pinaglilingkuran at hindi naglilingkod, immature, naive. Pero ako naniniwala na si Mary ay isang mature na babaeng Hudyo. Walang sinabi sa Biblia na si Mary ay may asawa. Maaaring si Martha meron kasi meron siya sariling bahay. Pero hindi natin alam kung si Mary may asawa. Pero nonetheless, palagay ko bilang nakababatang kapatid, si Martha, tinuturuan niya, tinitraining niya si Mary sa mga gawain ng isang babaeng Hudyo. Siyempre kasama doon yung pagluluto. So noong mga panahon na yan, magkasama sila sa kusina. But Mary, upon hearing that our Lord has started to teach, dahil nandun na ang Panginoon at nagtuturo na siya, iniwanan niya ngayon yung gawain sa kusina at umupo siya sa paanan ng Panginoon. Yun yung nangyari dyan. No? Hindi natin nakikita yun pag binasa mo. No? So, dapat maintindihan natin na bago umupo si Maria sa paanan ng Panginoon, tumutulong siya sa kapatid niya sa kusina. And then pangatlo, pareho silang busy para sa Panginoon. Hindi lang po si Mary ang busy sa pakikinig sa Panginoon. Busy rin po si Martha sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang mga disciples. Sabi ko nga sa inyo last time, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga babae sa ministry ng Panginoon. Imagine ko nung panahon na yun, wala siyang mga women disciple. Ang magiging messy yung kanyang ministry. Puro sila lalaki. Aminin naman natin, hindi lahat ng lalaki magaling sa mga pagluluto, paghahanda, pag-aasikaso. Mas maraming babae ang magaling dyan. Kaya kahit sa panahon ng Panginoon, may mga babaeng naligtas at may mga babaeng naglilingkod sa Panginoon nung siya ay nagmi-minister. Kasama dyan si Mary at saka si Martha. Kaya lang, ang problema dito, si Martha, na-distract siya sa paglilingkod sa Panginoon ng mga
bagay na hindi naman ganun kasing halaga. Okay? Pagbibigyan natin ng diin yan mamaya. Si Mary, on the other hand, naging busy siya sa isang bagay na mas mahalaga. At yun na yung pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. So nakita natin, these are the women we are studying and looking at. Si Martha at saka si Mary. They share many things together, but they also share different things. No? Hindi sila magkatulad sa lahat ng bagay. Nonetheless, we can learn so many things from them. Some of us here are Marthas. Some of us here are Marys. No? Pero hindi ibig sabihin nito ay mas magaling yung isa at hindi magaling yung isa. Okay? Bibigyan natin ng diin yan mamaya sa ating pag-aaral. Pangalawang mahalagang bagay, what one of them failed to do. So nakita natin kung sino sila ngayon, tingnan natin kung ano yung hindi nagawa ng isa sa kanila. Verse 40a, anong sabi dyan? Ngunit si Martha ay naabala sa maraming paglilingkod. Yung translated na word dyan na naabala, sa English ang word distracted, means to be drawn away. Yung salita pong distracted means to be drawn away. Kumbaga mahata ka mula sa isang bagay. The idea here is not to be occupied with unnecessary things, but to be drawn away or pulled away from that which is more important. Kumbaga meron dapat mas importante, kaya lang, imbis na yun ang gawin mo, nahata ka, papunta dun sa hindi kasing halaga. Yun ang ibig sabihin ng salitang distracted. Yung paghahanda po ng pagkain, paglilingkod, mahalaga yun eh. Diba? Huwag mo sabihin na yun lamang pastor na tumatayo sa harap, yung mga ibang leader lang na nakikita mong humaharap, ang naglilingkod sa Panginoon at mahalaga yung kanilang ginagawa. Mali. Kahit po yung mga hindi mo nakikitang tumatayo sa harap, dahil ang ministry nila ay maglingkod sa likod, maghanda. Alam mo yun, pagkatapos na yung gawain, handa na lahat. Diba? Mag-i-enjoy ka na lang ng food, mag-i-enjoy ka na lang ng fellowship. Meron pong mga taong nagtatrabaho sa likod. At yung pong ginagawa nila na yun ay paglilingkod din sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi sila naglilingkod sa Panginoon kasi hindi sila humaharap sa iglesia. Importante din po yung paglilingkod na ganyan. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ang bawat mananampalataya binigyan ng Panginoon ng magkakaibang kaloob. Yung pong paghahanda sa kusina, pagluluto, paglilinis ng pinggan, pag-iipon ng tubig, kaloob din ng Panginoon katulad ng pangangaral, pagtuturo, paglilid sa iglesia. Kaloob din yun eh. So kung galing sa Panginoon din yun, mahalaga din yun. At kailangan din po ng iglesia yun. So hindi natin pwedeng sabihin, dapat walang naghahanda. Dapat lahat ay nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. May panahon talaga doon. No? At talagang mahalaga yun. Pero, meron ding panahon para sa paghahanda, para sa pagkain. Diba? Anong ginagawa natin? Ginagawa natin yun bago ang worship. Hindi during worship. Diba? Kasi, makikita natin, bagamat mahalaga ang mga paghahanda at pagluluto, mas mahalaga ang dumalo sa gawain at makinig sa pangaral ng salita ng Diyos. Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala, pero hindi tayo dapat ma-distract doon sa tinatawag na priority. Bagamat ginagawa natin para sa Panginoon ang maraming bagay, dapat hindi tayo madi-distract doon sa pinakamahalaga na dapat nating ginagawa para sa Panginoon. Dapat hindi nawawala yung ating attention doon sa isang bagay na dapat nagde-deserve ng ating full focus and priority. To prioritize is the ability to concentrate on only one important thing among many other equally important matters. So, maraming mahalagang bagay sa iglesia, pero hindi po pwedeng takluban ng mga mahalagang bagay na ito yung pinakamahalaga. And what is that? The ministry of the word. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi sila kasing halaga ng pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. So gagawin natin ito lahat ng ito bilang paglilingkod sa iglesia, but not during the time kung saan kailangan tayong makinig sa Panginoon. Yun yung pwede nating matutunan dito sa nangyari sa magkapatid na ito.
It is a matter of choosing which among the important things that we can do for the Lord should occupy our priority. In other words, what should we do for the Lord first? Ano yung dapat unahin natin gawin para sa Panginoon? At ano yung susunod? Ano yung susunod? Ano yung susunod? Pero dapat may mauna. Alam mo dapat kung ano yung priority. Alam mo dapat yung pinakamahalaga at yun ang dapat pipiliin. Only one can take precedence over the other. Only one must become our priority. And what is that? The Lord. And what He has to say. So kung nagsasalita ang Panginoon sa panahon ng pangangaral, makinig tayo. Itigil natin ang ginagawa natin, makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Pangalawa na mahalagang punto, we become anxious and troubled when we are distracted from our priority. Ganito yung nangyari kay Martha at kay Mary. Tingnan mo yung verse 41, sabi niya, subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Hindi po sinabi ng Panginoon na walang silbi yung ginagawa mong paghahanda o hindi yan mahalaga. Walang sinabi yung Panginoon na ganun eh. Sinabi niya important yan, pero may mas importante pa dyan. Kuha niyo. No? He was simply saying that Martha has been so preoccupied with matters that are less important. Hindi yun ang priority sa panahon na yun. Ang priority, tumigil ka sa lahat ng ginagawa mo, distraction, at makinig ka sa paanan ng Panginoon sa kanyang pagtuturo at pangangaral ng salita. Alam mo, pag hindi natin ginawa yun, may epekto eh. May negative effect. So two things. Number one, focusing on less important things can be troublesome. Focusing on less important things can be troublesome. Ganito yung nangyari kay Martha. A person whose attention is on matters that should occupy the least of her priorities exhibits anxiety and trouble. Ano po yung ginawa ni Martha nung nakita niya na siya na lang mag-isa yung nasa kusina? Ano sabi sa kwento natin? Lumapit si Martha sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, bakit naman hinayaan mo na hindi ako tulungan ng aking kapatid? Nakita mo yun? Na-upset siya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya in return? Martha, Martha, masyado ka nag-aalala sa mga bagay na ito at na-upset ka tungkol sa mga less important things na hindi mo dapat i-prioritize. Ganun yung sinabi ng Panginoon eh, in a sense. Walang peace of mind ang isang tao na nagiging busy sa mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Pansinin mo yan sa atin, masyado tayo nagwo-worry sa mga bagay na kung tutusin hindi naman mangyayari. Masyado tayo nagwo-worry sa mga bagay na kung tutusin hindi naman magiging reality eh. Pero nagwo-worry tayo. Hindi tayo makatulog sa gabi. Hindi tayo makakain. Paano na lang itong... Hindi naman nangyayari yon. Parang ganun yung naganap dito sa kwento ni Martha. Masyado siyang nag-focus sa less important thing, na-distract siya dun sa mas mahalagang bagay. Kasi nandun ang Panginoon eh. Nandun ang Panginoon at siya nagtuturo ng salita patungkol sa kaharian ng Diyos. Mas pinili ni Martha ang makinig. Ni Maria ang makinig, pero si Martha maging busy sa kusina. Para naalala ko yung Matthew chapter 6 dyan. Verse 25 to 26, sabi, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man ng mga pagkain sa pangamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Ano sinasabi ng Panginoon dyan? Sinasabi ba ng Panginoon, tularan mo yung mga ibon na naghihintay na lang sa pagkain galing sa langit? Yung ba sinasabi ng Panginoon dyan? Ang mga ibon po nagtatrabaho sila. Halimbawa, yung asawa ng ibon na lalaki ay mangingitlog. Ano gagawin ng lalaking ibon? Maghahanap yun ng mga piraso ng mga natuyong mga damo o kaya mga natuyong mga sanga ng puno. Bibit-bitin na yun mula doon sa lugar na yun, dadalhin niya sa kanilang pugad at gagawa siya ng mas malaking pugad kasi alam niya manganganak yung kanyang asawang ibon. Ang point, ginagawa ng ibon kung ano yung dapat niyang gawin. Di ba dapat tayo din ganon?
Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin, magtrabaho tayo kung kinakailangan, at huwag tayo umasa na bibigyan ng Panginoon yung lahat ng pangangailangan natin without doing anything. Hindi pwedeng ganun. That's irresponsibility. That's not faith. Kasi sabi ng iba, ay hindi, mananampalataya ako sa Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng aking pangangailangan, lahat ng aking pagkain, lahat ng aking pambayad sa aking mga bills sapagkat ako'y anak ng Diyos at hindi siya magkukulang. Ang ganda, no? Pero ang tanong, yan po ba ay pananampalataya? Hindi. Ang tawag po dyan, irresponsibilidad. Sapagkat ang Diyos ay Ama natin at pinagpapala niya ang ating mga pagpapagal na ginagawa natin para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po kukontrahin ng Biblia ang kanyang sarili. Hindi po pagpapalain ng Diyos sa mga taong tamad. Anong sabi ng Biblia sa Biblia? Ang taong tamad wag kumain. So, biglang sabihin nun, hindi ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo kung hindi ka naman kumikilos. Hindi rin naman sinasabi nun na dahil kumilos ka, kaya nakuha mo lahat ang gusto mo. Merong nangyayari sa ating paggawa at sa ating pagkilos kung saan pinagpapala ng Panginoon ang ating effort para yung ating mga pangangailangan masustain niya, matugunan niya. Katulad ng ginagawa niya sa mga ibon. Yung ba mga ibon, kumakain lang, nakangangalangang ganyan sa pugad nila, tapos bumabagsak na mula sa langit yung kanilang pagkain? Hindi eh. Ba, anong ginagawa ng mga magulang nilang ibon? Naghahanap sila ng pagkain. Anong ginagawa ng Diyos? Binibigay ng Diyos yung pagkain na hinahanap ng mga ibong naghahanap. Para pagbalik niya sa pugad, sa kanyang mga anak, meron siyang ipapakain. Ganon din po yung sa atin. Bibigay ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan kung gumagawa tayo ng paraan para makamit ng mga ito. Pinagpapala ng Panginoon ng ating mga effort. But, we do not need to be distracted from what is very important. What is very important in that illustration? Magtiwala tayo sa Panginoon. Pero gawin natin yung ating dapat gawin. Second, focusing on less important things can make us irritable. So hindi lang troublesome kasi nagiging anxious ka o nagkakaroon ka ng pagkabalisa kasi nakapokus ka sa less important thing, kundi nagiging irritable ka eh. Di ba si Mary, yung attitude niya, nag-iba eh. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Pero nung nakita niya, ba, iniwanan na ako ng kapatid ko. Ako na lang mag-isa dito. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Panginoon at nagreklamo siya. Martha complained to the Lord. Sabi niya, baka naman pwede magsalita ka sa kapatid ko, Panginoon, at sabihin mo, tulungan niya ako. Kita mo. Nakatingin na si Martha sa mga hindi masyadong mahalagang bagay. Ang naging epekto sa kanya, naging irritable siya, nagalit siya. At nagreklamo siya patungkol sa kanyang kapatid. Di ba ganyan din po nangyayari sa atin? Pagka nakatingin tayo sa hindi masyadong mahalagang bagay, nakikita natin yung mga bagay na hindi naman natin dapat pansinin. At ano nagiging epekto sa atin? Nagkakaroon tayo ng pusong mareklamo. Pero kung yung ating paningin ay nakatutok dun sa pinakamahalaga, hindi mo na makikita yung mga bagay na dapat mong ireklamo. Kasi pag nakatutok ka sa Panginoon, ang irereklamo mo sarili mo eh. Alam mo yun, Panginoon, hindi ko nga talaga nagagawa yung sinasabi mo sa Bible. Panginoon, talaga palang hindi pa ganun katibay yung pananampalataya. Dapat pala magbago ako. Dapat pala pagsisihan ko yung kasalanan na to. Kung tayo ay nakatingin sa tama at priority natin bilang mga mananampalataya, at hindi tayo titingin sa iba, ang makikita natin ay ang Panginoon at ang ating sarili. Kung magrereklamo man tayo, magrereklamo tayo sa Panginoon tungkol sa sarili natin at hindi sa ibang tao. Kaya po tayo nagrereklamo patungkol sa ibang tao kasi nakatingin tayo sa mga hindi mahalagang bagay eh. No? Kaya mo nakikita yon. Pero kung itataas mo yung pagtingin mo sa Panginoon, hindi mo makikita yung mga bagay na ito. Ang makikita mo yung sarili mo at yung pangangailangan mo ng paglago. Ganun ang dapat eh. No? Sa isang Christian. Tumingin ka sa Panginoon at dapat makita mo yung sarili mong pangangailangan. Pag ginawa mo yan, hindi ka magre-reklamo tungkol sa iba. Pagka nagreklamo ka na tungkol sa iba, ibig sabihin nakatingin ka na sa less important matter sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya examine natin yung sarili natin, mga kapatid. Baka naman tayo masyadong
Alam mo yun, mahilig tayo magreklamo tungkol sa kasama natin sa church. Ay, at ganyan yan. No? Bakit ganyan yun? Bakit ganun ang ginawa niya? Bakit ganun ang sinabi niya? Bakit ganun ang kilos niya? Bakit ganun ang... Pagka ganun po pala, katulad sa nangyari dito, tinan mo si Marta, magreklamo siya sa Panginoon tungkol sa kapatid niya. Pero sabi ng Panginoon, kaya mo nagagawa yan kasi nakatingin ka sa mga hindi masyadong mahalaga, sa hindi mahalagang bagay. Na-distract ka. Diba? Pangatlo, this is the last point. Our priority is to listen to what our Lord has to say because this is the most important thing among others. Mahalaga yung paglilingkod, mahalaga yung ibang ministry sa church, pero hindi kasing halaga ng pakikinig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Tingnan sa verse 42, subalit ang isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Mabuting bagay ang pinili ni Maria. Mabuting bagay ang kanyang pinagpasyahang gawin. He was saying that Martha decided to become anxious and later na-upset siya, nag-complain siya kasi yung kanyang focus ay sa mga less important matters. Okay, ulitin ko hindi po sinasabing wag gumawa, wag maglingkod, wag magluto, wag maglinis. Hindi po sinasabi 'yon. Siguro sa church natin, hindi po natin sinasabing wag na kayo mag-prepare para sa fellowship. Hindi po 'yan ang sinasabi natin. Pero dapat mayroong priority. So dapat yung ating pagpiprepare para sa fellowship, hindi makasagabal sa ating pagdalo sa worship. Tama ba? Kasi mas priority yung pagdalo sa worship kaysa yung pagluluto. Pwede mo namang gawin niya na mas maaga para hindi sa-sacrifice yung pag-attend mo ng Bible class, yung pag-attend mo ng worship. Nakukuha niyo po ba? Gusto natin sabihin dito. Mahalaga yun, pero ilagay natin sa lugar yung kanilang mga priority, yung kanilang mga importance. Importante siya, pero dapat hindi siya nagko-contradict. So mas importante, which is the Lord and the preaching of His Word. Mary knew that preparations in the house are important, pero alam niya mas importante ang Panginoon. Kaya, nung tumutulong siya sa kapatid niya nung umpisa, iniwanan niya. Kasi pagka tinuloy niya yon, hindi siya makakapakinig sa sinasabi ng Panginoon. Kuha niya? So, ganun pala dapat ang example na susundan natin. Kung meron tayong gagawin, tapos yung gagawin natin ay magiging dahilan para malate tayo sa Bible class, hindi natin masimulan, o malate tayo sa worship service, hindi tayo makapagsimula, huwag mo na munang gawin yun. Unahin mo na makapunta ka sa Bible class, unahin mo makapunta ka sa worship service kasi Lord's Day yun. Para sa Panginoon yun. So, anong gagawin mo? I-adjust mo yung less important matters para magawa mo yung more important matter. Nakukuha niyo po ba? Yung sinasabi ng Panginoon kay Martha Si Mary, in-adjust niya yung less important matter para gawin yung most important matter. Ano yun? Tinigil niya yung pagluluto at pagtulong sa iyo sa kusina. Umupo siya sa paanan ko at nakinig siya sa akin. Ganon din lang po dapat nating gawin bilang mga mananampalataya sa panahon na yan. So 2 things. Our priority is or should be or must be the better option. Our priority is the better option. Mary chose the good portion. Yun po yung ginamit sa translation sa English. Yung salitang good dyan, pag tin-translate mo sa mas mababaw na salita, pwede mo sabing better. So Mary chose the better portion. Pwede nga na translation. At yung pong salitang portion, pag inaral mo kung anong kahulugan sa Bible, babalik ka sa Old Testament. Yung palang salitang portion ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan patungkol sa kahalagahan ng mga bagay. Mary was able to distinguish that part which is of proper or better value. Yung po ibig sabihin ng salitang portion o bahagi. Parang ang larawan dito, maraming pagkaing inilagay sa hapagkainan, pero pinili mo yung better option. Siguro mas healthy, mas masarap, mas beneficial sa katawan. Yun yung pinili mo among many other delicious food na nasa table. Yun yung larawan ng better or good portion. Pinili mo yung mas mainam, pinili mo yung mas kapaki-pakinabang. Si Mary, in-identify niya yung gawain na mas kapaki-pakinabang.
Ulitin ko, hindi po sinasabing hindi kailangan ng pagluluto at paghahanda ng pagkain at paglilingkod sa Panginoon at sa mga alagad. Mahalaga yun. Pero merong mas mahalaga doon. At ano yun? Ang pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. That is the better option. Kaya bilang Christian, bilang church, our duty is to always identify which is the better option. Alam niyo, pag ginawa niyo yung better option, hindi ka malilate sa church. Hindi ka absent sa church. Hindi ka malilate sa prayer meeting, Bible class. Hindi ka malilate. Hindi ka absent. Masisimulan mo lahat. Mapapakinabangan mo lahat. Bakit? Katulad ni Mary, magsisimula na yung gawain. Hihinto ko na yung ibang bagay na ginagawa ko. Nasasabay doon. At pipiliin ko na unahin yon kesa ituloy ko itong ginagawa ko na magiging dahilan para hindi ko magawa yung pinakamahalaga. The better option. Secondly, lastly, our priority will give us contentment. If we will choose the better option, ang magiging epekto natin, magkakaroon tayo ng contentment. Yung pong salitang good portion ay hango sa Old Testament, Psalm 16 verse 5. Ang sabi diyan, ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro, ang aking kapalaran ay hawak mo. Now historically, pag pinag-aralan mo yung better portion sa Old Testament, ang tinutukoy po nito yung mga Israelita at ang tribo nito na katawagin ay Levita. Yung po mga Levita, wala po silang sariling bahagi sa lupain na ipinangako ng Diyos. Alam mo, ang bahagi ng mga Israelita na kung tawagin ni Levita, ang Panginoon mismo. Kaya sila, wala silang sinasaka, wala silang inaalaga ang lupa, wala silang dinevelop na portion of the land. Bakit? Kasi full-time sila sa temple. Yung mga Levites, nasa temple na sila lahat, buong pamilya nila, buong lahi nila. Ang kanilang trabaho, maglingkod sa Panginoon sa loob ng templo. Sila yung mga nagiging pare, saserdote, mga naglilinis sa templo, naghahanda para sa pag-aalay ng mga Israelita sa Panginoon. Ito pong salitang better portion na ito at connection sa mga Levita, nagtuturo ng contentment. Bakit kamo? Yung better option ng mga Levita ay ang Panginoon at ang kanilang paglilingkod. So dapat hindi na sila maghangad ng iba pa. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya yung mga Levita, hindi sila kailangan magmay-ari ng lupa. Alam mo kung bakit? Hindi nila kailangan maghangad na magmay-ari ng lupa sapagkat ang Panginoon, ang kanilang better portion, ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Kaya pag pinag-aralan mo yung history ng Israelita, yung mga Levita, hindi sila nagugutom. Hindi sila nagkukulang sa pagkain sa mga anak nila. No? Kasi mga Levita, nag-aasawa yan, nagkakaroon ng anak. Hindi po yan parang pare na may oath of celibacy. Hindi. Nag-aasawa sila, nagkakaanak sila, dumadami yung lahi nila. Pero hindi sila nagutom kailanman. Alam mo kung bakit? Sapagkat the rest of the Israelites na mayroong bahagi sa lupain, sila ang nagsusustain ng pangangailangan nila. Kaya sila dapat mayroong contentment. Bakit? Wala man silang bahagi sa lupain. Lahat ng may mga bahagi sa lupain, ang trabaho nila, tustusan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya may contentment dapat ang mga Levita. At yun yung sinasabi dito na we should choose the better option. Ibig sabihin, pag pinili natin yung pinakamahalaga, magkakaroon tayo dapat ng contentment sa buhay. Hindi ka magrereklamo eh. Hindi ka titingin sa less important. Kumbaga yung level ng paningin mo, hindi dito eh, sa level natin. Doon eh, mataas eh. Pag mataas yung level ng tingin mo, hindi mo makikita itong mga less important things. Mahalaga sila. Siyempre, yung buhay natin may kaugnayan sa buhay ng ibang mga Kristiyano. Pero hindi ka nakafocus doon, titingin ka doon sa mas mataas eh. At pag tumingin ka doon sa mas mataas, makikita mo ang Panginoon, kung kumikilos siya sa buhay mo, kumikilos din siya sa buhay ng mga kasama mo sa church. Kung binabago ka ng Panginoon, binabago din sila. Hindi lang ikaw yung nagiging holy din sila. Pero ang tungkulin natin, hindi yung bantayan ng kilos natin at wala na tayong ibang titingnan pa, kundi titingin tayo sa Panginoon. Kumbaga ano na lang eh, surplus na lang yon yung epekto ng buhay natin sa iba. Hindi doon nakafocus yung ating atensyon sa Panginoon. At dahil nakafocus tayo sa pinakamahalaga,
nag-o-overflow ito sa mas magandang relasyon natin sa isa't isa. Hindi tayo magrereklamo, hindi tayo magchichismis, hindi natin pupulaan ng isa't isa. Mawawala yun eh. Maaalis yun eh. Bakit? As you focus sa Panginoon, mauubos yung attention mo sa Panginoon, ang magiging epekto nito, hindi, ang puso mo, may contentment, may kaligayahan, may satisfaction sa Panginoon. Iba yung magiging treatment mo sa less important matters. Pag pinili natin yung tamang priority at nakinig tayo sa Panginoon, inuna natin siya, ang buhay natin ay mapupuno ng kasiyahan. Kaya sabi ni Paul, di ba, natutuhan ko ang sikreto na maging masaya sa anumang klase ng sitwasyon. Dapat ganun tayo. Anumang klase ng sitwasyon meron tayo, matututo tayong masaya. Bakit? Maging masaya sapagkat natututo tayong tumingin sa Panginoon ng pinakamahalaga sa lahat. At hindi dun sa less important matters. Unless may experience mo ito, your life will be miserable. Diba? Lagi kang magsusumbong, lagi kang may pintas. Your life will not be happy. Hindi ka magiging contented kasi madidistract ka lagi eh, katulad ni Martha. Nag-complain kasi nakita niya yung kapatid niya. Hindi niya nakita yung Panginoon, nakita niya yung kapatid niya. Kasi kala niya, mas doon dapat ang priority. Hindi, ang Panginoon ang priority. Hindi yon. At dapat ang epekto sa atin, malalaman mo kung tama yung priority mo eh. Magiging epekto sa iyo. Magiging mature ka, magiging contented ka, magiging masaya ka sa lahat ng pagkakataon. Hinahamon ko ang bawat isa, no? So, tayo po bilang mga mananampalataya. Maliit lang yung church natin. So, kilala natin ang isa't isa. Meron tayong kaugnayan sa isa't isa. Pero huwag natin kalimutan, titingin tayo palagi sa pinakamahalaga. At piliin natin ang Panginoon. Pakinggan natin siya, unahin natin ang gawain sa iglesia, pagdalo sa mga gawain, before anything else. No? Kasi pagka, pansinin nyo, halimbawa na lang natin yung, hindi, kailangan pa magluto para sa fellowship. Mainis ka. Kasi, nandun na sila lahat. Ako, nagluluto pa rin dito. Walang tumutulong sa akin. Mag-isa lang. Sino ka doon? Ni Marta ka eh. Hindi ka naman si Maria. Di ba? Ganun na nangyari kay Marta eh. Pero pag tinigil mo yan, o kaya ginawa mo siya na mas maaga, dahil alam mong darating ang Panginoon at makikinig ka, magiging settled ang lahat. Mawawalan ka ng stress, mawawalan ka ng complaint, magiging contented ka. Kita mo yung epekto. Diba? Kaya dapat lagi matuto tayong piliin yung pinakamahalaga. Unahin yun. Then, huwag gawin yung anumang bagay na sasagabal doon. Madidistract tayo doon o kaya hahad lang doon. Choose what is the best option. And that is the Lord. Kami nga maraming salamat po sa paalala mo sa amin sa mga salitang ito. Pamilyar na kami dito. Maaaring narinig na namin na maraming katotohanan na ito, pero we are always being reminded of the things we often neglect. Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. At madalas po kami makalimot. Itong mga bagay na ito, alam na namin to eh, pero every now and then, we need to be reminded, we need to be confronted by the Word of God para ipakita sa amin, we are doing something wrong. At dito, kaya nagkakaroon ng complaint, kaya nagkakaroon ng friction, kaya nagkakaroon ng unsatisfactory relationship sa loob ng church, because we are focusing on less important things, not the Lord and His Word. So, let us always remember the story of these two women. At inirecord mo sa Bible yung kwento nila para matuto kami na iwasan kung ano yung nagawa nilang mali eh. Para hindi kami matulad dun sa mga mali nilang na-experience, naramdaman at sinabi. Si Martha, marami siyang sinabi at naramdaman sa Panginoon na nirebuke ng Panginoon. Pagkat mali yung kanyang ginawa, mali yung kanyang pinili. And I believe Martha has learned from this experience at maaring sa mga sumunod na mga pagkakataon, mas pinili niya na yung mas importante. Maaring nagluto na siya ng mas maaga para pag dumating ang Panginoon, makikinig na lang siya at mas mahalaga yon, katulad ng ginawa ni Maria.
So sana ganun din kami. Itong kwento na ito ay hindi lang kwento to entertain us. Itong kwento na ito ay kwento to rebuke us, to correct us, and to always remind us to always put the Lord and His Word as our priority, and everything else should be secondary to it. Palayan niyo po lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.